Okay po, Sister Geraldine, bigay ko na po ang opening prayer. Tayo po muna ayuyo po, hilingin natin ang Banal na Espiritu na siya po ang gagabay sa ating pag-aaral sa umaga, afternoon na ito. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa iyong gabay at patnubay sa bawat isa sa amin, sa lahat ng aming mga trabaho, sa lahat ng aming mga plano sa buhay. Andyan ka po lagi sa aming mga kapatid na may mga karamdaman. Andyan ka po, O Lord, na siyang laging nagpapatibay sa amin, na gumagabay sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat. Andito po kami sa iyong harapan, O Lord, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo at sa aming kapwa. Linisin niyo po ang aming mga puso't isipan at ilayo niyo po kami sa anumang mga temptation sa sanlibutan ito. Tulungan niyo po kami na kami ay titingin lamang sa iyo nandiyan sa krus, na siyang gagabay sa bawat isa sa amin, na ikaw ang aming titigan, hindi ang anumang mga bagay-bagay sa sanlibutan ito. Marami pong salamat. At ganun din po, O Lord, kay Kuya Ray, na siya po ang magdadala sa message sa afternoon na ito, sa umaga, sa gabing ito. Ibigay niyo po sa kanya ang double portion ng banal na Espiritu, na ang lahat ng kanyang sasabihin ay may tanim din namin sa aming mga puso't isipan. Ang 28 fundamental belief ng Seventh Adventist, O Lord, na ito ang magiging gabay namin habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik. Marami pong salamat. At ganun din sa aming mga kapatiran na makikinig. Tulungan niyo po kami, buksan niyo po ang aming mga puso't isipan, na lubos namin mauunawaan ang iyong salita. At lagi naming panghawakan ang iyong mga pangako. Lord, maraming salamat. At patawarin niyo po kami. Ito po ang aming samot dalangin, O Lord, sa na aming tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Salamat, Sister Geraldine. And tayo po ngayon ay makakarinig ng special music manggagaling po sa Amerika kay Sister Irene. It's but a stepping
Amen. Amen. Maraming Sister Irene sa napakagandang awitin. And praise the Lord sa mensahe ng awit. Ayan. And nais ko lang pong batiin muna si Sister Rose Bahrain. Ayan. Good morning po sa inyo dyan, Sister Rose. And ito po ang ating pinakaantay. Ang, ang walang sa atin. Kasipag at kisipag. Kahit nakakilala si Brother Ray Dida. Okay. Maraming salamat sa iyo, Sister Langging, at sa inyong lahat ay nagpapasalamat ako sapagkat hindi kayo nagsasawa. Hindi bali niyo ako pagsawaan, wag lang yung salita ng Diyos. Ano ho? Sapagkat andyan ang ating kaligtasan, andyan ang ating buhay. Nanay Lote, hello. Maraming salamat po, Sister Irene. Talaga naman, oo, hindi nagbabago talaga. Maski sa Novaliches pa. Talagang bilib ako, Sister Irene. Habang kumakanta, Sister Irene, makikita mo yung profile, Talagang, maski di mo makita si Sister Joy, tignan mo lang Sister Irene. Yung profile nila, maalala mo Sister Joy. Nagbabasta ko maigi kayo na Sister Irene, mo kumakanta. Sabi ko, joy na joy talaga. Talaga, At of course, pinasasalamatan natin Sister Geraldine po sa kanyang panalangin. At si Auntie Emmy ay ating binabati po sapagkat bagamat ganun ang nangyari, at nadula Sister Auntie Emmy at tumama yung kanyang dito sa may mata. Nagkaroon ng konting black eye, ganun pa man ay iningatan pa rin ng Panginoon. Ganun talaga po tayo mga kapatid habang tayo nasa mundong ito. Bueno, at ang ating pong pag-aaralan, Sister Aida, sayang hindi nakapasok yung isa nating bisita sana, na isa siyang matagal na hindi dumadalo. Pero marami siyang katanungan tungkol sa creation. Mga kapatid, sa ikatlong yugto tayo, sa chapter 3 po tayo ng 28 fundamental belief ng ating Seventh-day Adventist. Itong ikatlong chapter na ito ay isang maliwanag at pinanghahawakan po natin na ang lahat ng mga bagay ay nalikha at nalikha sa pamamagitan po ng ating Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Diyos na ating kinikilala at ating pinaglilingkuran. At maliwanag na maliwanag na kahit sino ang inyong ipagtanong, maging ang mga scientifico, karamihan po. Hindi naman lahat ng scientifico ay atheist. Na marami pong scientist na Christian na talagang naniniwala sila na meron talagang makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa. Imposible na ang sanlibutan ito ay mangyari sa kaisipan ng ibang mga scientifico na kanilang sinasabi na ang universe ay nabuo sa pamamagitan ng the Big Bang o yung malaking pagsabog na isang mass na ito'y after millions of years ay nag-expand hanggang sa ito ay nag-explode sa universe. At ito ay naging mga bituin at nagkaroon ng mga planeta kasama na po ang planet Earth. At meron pong lumabas na isang paniniwala mula ito kay Charles Darwin na isang dating Bible reader, isang tagapagtanggol dati ng salita ng Diyos, ay naging atheist sa kanyang sariling karunungan, sa kanyang paniniwala na ang tao ay hindi nanggaling sa larawan ng Diyos, kundi nanggaling tayo sa isang species na ito'y nanggaling daw tayo sa tinatawag na monkey. Hindi naman tayo papayag na ang ating lahi ay galing sa Chongo. Ganun pa man mga kapatid, ay pinaliwanag sa atin ng banal na kasulatan ang Biblia, sola scriptura, na ating pinangahawakan bilang Kristiyano. Ang Biblia po ay nagpapakilala na meron talagang manlalalang at lumikha. At yan po'y pinakilala na po sa unang pahina po ng Biblia. Kung babasahin ninyo, sa aklat po ng Genesis ay ganito ang kababasahan natin.
Ang sabi sa Book of Genesis sa chapter 1 verse 1 ay ganito po ang pahayag ng Biblia. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Meron nang ipinakikilalang Diyos. At itong Diyos na pinakikilala ng pasimula pa ay nagsasabing lumikha ng langit at ng lupa. At dito tayo nanggaling, dito nagpasimula ang lahat ng mga bagay. Dito sa Diyos na pinakikilala. At itong Diyos na pinakikilala ay pinakilala na mayroon tatlong magkakasamang persona na lumikha ng langit at lupa, sapagkat kung itutuloy nyo sa pagbasa sa 2 talata, ang sabi ron, at ang lupa ay walang anyo. Ito yung beginning, ano? Ibig sabihin, bago pasimulan ng Diyos ang langit at lupa ng kanyang paglalang, ay may nag-i-exist ng mundo. Itong kinalalagyan natin. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Ibig sabihin, itong globe na ito, itong mundo nating ito, sa pasimula, walang laman, walang tao, walang hayop, etc. Gaya ng nakikita natin sa kasalukuyan. Ang mundo po noon ay balot ng tubig. Lunod tayo sa tubig noon, yung mundong ito. At ito ay madilim, walang liwanag. So, iniisa-isa, chapter by chapter, verses by verses in the Bible, na kung paano inisa-isa nilikha ng Diyos ang lupang ito. Kaya ang sabi, ang lupa ay walang anyo, walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Ito na. At ang Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit of God, ay sumasa ibabaw ng tubig. So makikita na kagad natin na merong action force na ito ang ating makapangyarihan, ang Espiritu Santo, na kasama ng Diyos na nagpasimula na lumikha ng langit at lupa. Sa makatuwid, yung Diyos na tinutukoy doon, kasama yung Espiritu Santo na lumilikha ng langit at ng lupa. Ang ibig sabihin ng God ay creator, mga kapatid. Manlalalang. Yun ang ibig sabihin ng isa sa mga katumbas ng salitang Diyos, creator, manlalalang. At pagkatapos nito, mga kapatid, na ito'y pinangahawakan natin matibay na talagang meron Diyos na lumikha ng langit at lupa, nandun ang Espiritu Santo. Mga kapatid, pinangahawakan din natin na yung Diyos na lumikha ng langit at lupa at andun ang Espiritu Santo, andun din po ang Kristo na tinawag na berbo. Ibig sabihin ng berbo, tagapagsalita ng Diyos. Kumbaga sa speaker, representative, tagapagsalita ng ating Panginoon. Kaya tinatawag siyang berbo. So maraming katawagan po kay Kristo. Tinatawag siya ng anak ng Diyos, tinatawag po siya na berbo ng Diyos, tinatawag siyang Emmanuel. So marami po siyang katawagan sa kapangalang na binigkas sa kanya, sapagkat yun ang katangian ni Kristo. Kaya si Kristo ay kasama sa pinagmulan ng creation, na kasama ng Ama at kasama rin ng Espiritu Santo. Pakinggan natin dito po sa isang text from the Bible sa John. Dito po nilinaw lalo sa John, sa New Testament, na nilinaw dito ang sabi, John chapter 1 verse 1, ang sabi ganito. Nang pasimula, ayan, yung pasimulang tinutukoy dito, comparative ito sa Genesis 1. Sa Genesis 1:1, in the beginning. In the beginning. Dito sa New Testament, may comparative siya, in the beginning din. Merong ini-introduce sa New Testament, sino yung in the beginning God created the heavens and the earth. Ang sabi rito sa New Testament, in the beginning was the Word. Ibig sabihin, merong nag-i-exist na tinatawag na berbo o the Word of God. At itong berbong ito na siyang salita ng Diyos, from the beginning, ang sabi rito, siya'y suma sa Diyos. Ibig sabihin ito, kasama na siya ng Diyos
from the beginning. Alright. At ang berbong ito, nakasakasama ng Diyos from the beginning, ang kalagayan ay Diyos. He is God. Ngayon, ano ang bahagi ng berbo na kasakasama ng Diyos sa pasimula? Ituloy natin sa verse 2. Ito rin ang pasimulay suma sa Diyos. O inulit na naman. Kasama na siya ng Diyos nung pasimula pa. Yung pasimulang tinutukoy dito from the beginning of creation. Ibig sabihin, existibo na itong kasama ng Diyos na tinawag na berbo, and this is Jesus Christ. Tuloy tayo sa verse 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa. Now take note. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Through Jesus Christ. Sa pamamagitan niya. At alinman, ito pinakamagandang portion At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Mga kapatid, dito pinakikilala. Kung walang Kristo, walang Jesus Christ na nag-i-exist, from the beginning, wala tayong lahat. Wala. Walang ilalalangan Diyos Ama. Wala rin gagawing paglalangang Espiritu Santo kung hindi nag-i-exist from the beginning itong word o tinatawag na berbo na si Kristo. Kung wala si Kristo, hindi ginawa kung wala siya. Bakit nalikha ang lahat ng bagay? Kasi existibo siya. Naroroon siya. Tuloy natin sa verse 4. Na sa kanya ang buhay. Kita niyo? At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. So sa makatuwid, nakita natin, there is God the Father from the beginning, and there is the Holy Spirit in the beginning, and there is the Word of God in the beginning, and that is Jesus Christ. Nakita natin yung tatlong persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are go together na nag-create ng heavens and the earth. Yun po. Alright. Sa paniniwala nating Seventh-day Adventist, according sa ating fundamental belief, we believe na tayo naniniwala sa paglikha ng Diyos literally, nalalang niya ang langit in 7 days. 6 days. 6 days. Alam po ba ninyo ang paniniwala ng ibang sekta kapag nakausap nyo, lalo na ang mga Jehovah's Witness, yung mga dating daan, etc. Ang paniniwala nila, yung 1 day of creation of God, ay katumbas daw doon, ay equivalent in 1,000 years. Isipin mo, in the beginning, God created the heavens and the earth. 1,000 years daw yun. Yung duration doon. Napakatagal naman nun, 1,000 years. Ito mga kapatid, sabihin ko sa inyo, kung kukunin natin yung logic na yon, in 1 day of God's creation is equivalent to 1,000 years. Ito sasabihin ko sa inyo. Nang sabihin ng Diyos ay ang lupa ay tubuan ng mga halaman. Di tumubo. Ibig ba sabihin, nung panahon nilalalang ng Diyos ang mga pananim, ang mga punong kahoy, ang mga halaman, mga damo sa ibabaw ng lupa, ibig sabihin, nilikha niya yon in 1,000 years? Aba, 1 linggo lang, 1 buwan mong hindi diligan ng tubig. Huwag mong arawan yung halaman, mamamatay. Yung pa kayang 1,000 years of duration. Creation. Kaya lumalabas daw, yung 6 days creation is equivalent to 6,000 years. Hala, mali po yun. Alam niyo mga kapatid, bakit dinadivert? Kumbaga sa Tagalog, bakit binabaluktot? Bakit inililiko ang kaisipan ng tao sa katotohanan na talagang literal 6 days of creation? Alam niyo kung bakit? Kaya nila ginugulo, nilalabo ang 6 day creation of God because of the Sabbath day.
Inilalayo nila yung kaisipan ng tao na tayo ay hindi dapat maginin ng Sabat sapagkat hindi pa tapos ang 6,000 years ngayon, makapapanginin pa lamang tayo ng Sabat on the 7,000 years. Isipin mo yan. Grabe, ang tagal na panahon. Now, based on the Bible, stand ng Seventh-day Adventist, is it true? Totoo ba na totoong literally 6 days creation ang ginawa ng ating Panginoon? Pakinggan natin. Ito po ang pinangahawakan natin, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Exodus, tingnan po natin chapter 20 verse 11. Ganito po ang ating kababasahan. Exodus chapter 20 verse 11. Pakinggan natin. Sapagkat sa 6 na araw, hindi sinabi sapagkat sa 6,000 araw o taon ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. Very literal ang pagkakasabi rito. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng naroon, at nagpahinga sa 7 araw, ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Yun ang point doon. That is the main point na iniiwasan ng mga protestanting nadaya ng kaaway ng Diyos. Nilalayo ng mga false prophets, ng mga false religion, yung kanilang mga members, yung mga tao, inilalayo sa truth. Nilalayo nila para ang tao'y kalimutan ang pangingilin ng 7 araw. So literally, maliwanag na nilikha ng Diyos ang stand ng Seventh-day Adventist. This is a literal days of creation, 6 days. And on the 7th day, God rested. Itinatag niya ang Sabbath day as a memorial na ano po, na alap, na pagkilala natin na meron Diyos na talagang lumikha ng langit at lupa, kaya ipinangingilin natin ang Sabat sapagkat yung Sabat na yun, ang lumikha rin nun ay mismong Diyos na lumalang ng langit at lupa. Kaya sabi ni Kristo, ang anak ng tao, siya yun. Ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. He is the Lord of the Sabbath. Bakit sinabi niya? Because Christ is the creator of everything. Si Kristo ang lumikha ng lahat ng bagay. At siya rin ang nagtatag, at siya rin ang bumuo, siya rin ang nagpabanal ng 7 araw. Kaya sabi niya, the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Yan ang hindi naintindihan ng mga ibang protestantismo at ng mga ibang born again kasi pinalabo sa kaisipan nila yung literal 6 days creation, kaya ginagawa nilang malabo sa kaisipan ng tao. Alright, punta naman tayo sa creation of man. Ayan. Sabi ni Charles Darwin, galing daw tayo sa ganito, galing daw tayo sa monkey, hindi naman tayo pumapayag. Ano katunayan na pinanghahawakan ng Seventh-day Adventist na tayong lahat ay totoong galing sa image of God? Dito mayroong mga questions na lalabas. Pakinggan natin. Dito po sa Genesis, let us back to book of Genesis, chapter 1, verse 26. Ito, mahaba-haba ng kaunti ito, ang explanation. Pakinggan natin. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Now, take note. In our own image, larawan. So may image ang Diyos. At ang sabi pa rito, ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat. Kaya meron tayo mga fishermen. Bakit? Binigyan sila ng kapangyarihan doon manghuli ng isda para kakainin ng tao, di ba? Magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga ibon sa himpapawid. O kaya meron tayong zoology. Meron mga nag-aral lang tungkol sa hayop. Bakit pinamahala rin sa tao ang mga nilikha ng Diyos na mga hayop? At sa mga hayop at sa buong lupa.
at sa bawat umuusad na nagisiusad sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, itong text na ito na pinanghahawakan natin, literally, ang Diyos po kahit espiritu siya, hindi natin nakikita, pero meron siyang anyo. Hindi lang natin nakikita. Bakit? Kasi nagkasala tayo eh. Ang taong nagkasala, hanggat tayo po'y nandito pa sa makasalanang mundong ito, literally, hindi po natin makikita siya. Spiritually, nabibisual natin siya. Mamaya, sa panong pamamaraan natin, nabibisual siya. Alright. So, hanggat nandito tayo sa makasalanang mundong ito, hindi pa natin siya makikita literal. Makikita natin ang Panginoon kung tayo, bawat isa, ay mapapabilang sa kaligtasan sa ikalawang pagbabalik ni Kristo. Makikita siya ng mukhaan. Makikita rin natin ang mukhaan ng Diyos, ang Ama. At the same time, makikita rin natin ang Espiritu Santo. Maliwanag po yan sa Mateo 5, na ang versikulo 8, mapapalad ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yung Diyos na ginamit doon sa Grego ay Theos, na ang equivalent ng salitang Theos from Greek ay meron pong equivalent ito sa Hebrew na Elohim, na Elohim ay plural in person, but singular in words. Alright. So, sabi rito, we are created in the image of God. Kaya, meron siyang larawan, meron po siyang wangis. Ang katunayan niya ng Diyos may mukha eh. O, basahin po natin ha. Tignan natin. Sabi ng iba, hindi, wala, espiritu. Oo nga, espiritu. Yung pagka-espiritu ng Diyos, ibig sabihin, hindi natin siya nakikita, kaya nga espiritu eh. Pero kahit espiritu ang Diyos, hindi imposible sa kanya na may wangis siya. Pakinggan ninyo. Dito po sa 17 ng Levitico, na ang bersikulo naman ay Gs. 17, chapter 17, verse 10 ng Leviticus, ganito kababasahan natin. At sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang lupa o taga-ibang bayan, kasama tayo riyan, na nakikipamanayam sa kanila, na kumakain ng anuman dugo o dinuguan, ay aking itititig ang aking mukha o di may mukha ang Diyos. Pero hindi natin nakikita yan. Pero pinakikita ng Diyos, may wangis siya, may larawan siya. Doon nga tayo galing eh. Doon galing yung anyo ng ating pagiging tao. Ang Diyos ay may mukha o di may mukha rin tayo. Sabi rito, na kumain ng anuman dugo ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumakain ng dugo at ihihiwalay ko sa kanyang bayan. Kung ang Diyos ay may mukha, nilalang tayo ng Diyos sa kanyang larawan, kaya may mukha tayo. Kung ang Diyos ay walang mukha, pag nilalang tayo, wala tayong mukha. Kung sa larawan niyang walang mukha. Alright. So maliwanag po mga kapatid, na ipinakita sa atin. Paano nalalang ngayon? Ang babae, maliwanag, alam na natin, na ang babae ay kinuha sa tagiliran ng lalaki sa tadyang. Pero, inanyuan pa rin ito ng Diyos ng larawan pa rin ng pagiging tao. Yung wangis at larawan ng Diyos, ibinigay din sa babae. So, ganun po ang ating paninindigan, pagkakalalang. Isa pa, bago natin bitawan ito, sa Psalms, sa mga awit, mga kapatid, hindi natin nakikitang literal ang Diyos, pero nabibisual natin siya. Nalalarawan natin siya. Pakinggan nyo kung paano nilalarawan ng Diyos ang kanyang sarili sa ating mga mananampalataya. Ang sabi ganito, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Hindi natin nakita ang Diyos. Pero pagmasdan nyo sa gabi na lang. Kasi sa umaga, mahirapan ka, masyadong maliwanag. Sa gabi, kalaliman, 12:00, lalo na pagka nasa probinsya ako, sa bukid, tumingala ka sa langit, ang daming bituin. Manggigilalas kayo, no? Napakaraming bituin, libu-libong bituin. Paano kaya nalikha ito? O nagkakaroon tayo ng questions. Kaya, bakit tayo nagkakaroon ng katanungan? Kasi hindi natin maabot yung karunungan ng Diyos, no? Bakit yan nilikha ang
kinapal ng mga bituin sa langit. Kaya ang sabi, at ipinakikilala ng kalawakan o ang gawa ng kanyang kamay. Inihahatid tayo, binibisual natin, inihahatid tayo dun sa Diyos na lumikha ng mga natatanaw natin sa langit. Tingnan natin. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita. O, yung mga nilikha ng Diyos, nagsasalita yan. Sa panong pamamaraan. At sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. O kaya yung mga scientists, yung nilikha ng Diyos sa kalawakan, sinisilip nila sa telescope, Sister Langging. Kaya na-invento yung mga telescope, di ba? O, pinag-aralan nila. Naku, nakita nila yung mga bituin, niligan nila ng mga pangalan, nakita nila ibang mga planeta. Bakit? Kasi yung natatanaw natin sa langit, nagsasalita yan. Totoo bang meron Diyos na lumikha? O pag-aaralan natin, kaya may science tayo. Kaya yung science at ang Diyos ay dapat nagja-jibe. Pag ang science ay against sa Word of God, ay hindi, atheist yun. Gaya ni Charles Darwin. Sabi niya, ang tao galing sa tiyonggo. Ang sabi ng Diyos, ang tao ay galing sa kanyang larawan. So, maning science yun. No? Tingnan natin, ikatlo, walang pananalita o wala naman tayong narinig na salita. Uwi ka man, ang kanilang tinig ay hindi marinig. Ang kanilang pangungusap o nangungusap yung mga nilikha ng Diyos ay lumalaganap sa buong lupa at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanlibutan. Sa kanila, inilagay niya ang tabernakulo ukol sa araw. Mga kapatid, maging yung mga hayop, yung mga aso, yung mga ibon nagsasalita eh. Ano ba yung ibon na nagsasalita, natuturuan ng tao? Di ba? O, di ba, Sister Joy? Bisa ka eh. Yung iba, natatawa ko, yung kuno ng mga itinuturo ng mga matatanda doon sa mga nagsasalitang mga loro, no? Nakakatuwa, no? Pati nga yung aso natuturuan. Yung mga hayop na malalaki, natuturuan. Mga mababangis na hayop, napapaamo ng tao. Bakit? Kasi pinag-aaralan po ng tao yung mga bagay na nilikha ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, by means of faith, by means the Word of God, by means of Jesus Christ, everything was created through the power of God and the power of the Holy Spirit and the power of Jesus Christ. Kaya mga kapatid, itong papalitang ito, stand ng Seventh-day Adventist from the Bible, yan po ang i-share natin sa ating mga kaibigan na naghahanap ng katotohanan. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Tayo po muna ay dadako sa ating picture taking, mga kapatid. Tayo po ay mag-picture muna. Ayan. Yung mga pwede pong mag-picture, mag-open po ng camera. Sister Gani Rose, welcome. And Sister Hilda, nakita ko kanina. Good morning. Ayan. Ayan. 1, 2. 1, 2, and 3. About naman dun sa Brother Ray, sa dress naman, sa pag-dress. Ayun, oo. Ano ba yung sa pag-dress daw? Kung ano po yung tamang dress. Oo, sige. Talakayin natin yan, Tama po yan, Pero bago ko sagutin ay nais kong iparating yung aking pagbati muna ng happy birthday kay Sister Lilibet. Di ko nabati kanina. Happy birthday, Sister Lilibet. Okay. At tungkol po sa pananamit naman mga kapatid, meron pong standard ang ating Panginoon dyan bilang mga Kristiyano. Ang sabi ng Panginoon, unang-una sa 12:2 ng mga taga-Roma, ganito ang unang payo sa atin, mapababae man o mapalalaki. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, mga kapatid, huwag nating kalilimutan, ito'y isa sa mga tagubilin sa atin ng Panginoon na itinuro ng mga apostol. Pakinggan natin. Ang sabi ganito,
sorry, 12:2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. So, mayroong tinutukoy na huwag tayong makikiisa, no? Huwag tayo sasabay sa agos ng sanlibutang ito. Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sa makatuwid, mga kapatid, bilang Adventist, tayo po, kilala tayong as conservative Christian. Ano man ang ating gagawin maging sa pananamit, isipin natin yung kung tayo ay mananapit, hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi maging sa labas man ng ating pagsamba. Isipin natin kung yung ating gagawing pagsusuot o klase o uri ng damit na susuotin natin, isipin natin ito ba'y nakapagbibigay ng kaaya-aya at mabuti sa kalooban ng Diyos. Bakit natin dapat tanungin yun? Kasi may aral ho ang Diyos tungkol sa simplicity ng isang Kristiyano. Pakinggan po natin dito po sa unang Timoteo Kapitulo 2 na ang bersikulo po ay 9 na minsan ay nakakaligtaan din naman natin. At kung nakakalimutan ay dapat paalalahanan din naman. Ang sabi ganito, dito po sa bersikulo 9, 2:9 ng aklat po ng Timoteo, unang Timoteo, ganito po aral. Gayon din naman ang mga babae ay magsigayak, ibig sabihin magsipagbihis, ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi na mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Ituloy natin, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Atras natin. Mga kapatid, mayroon pong tinatawag na dress code ang ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, magsigayak, ibig sabihin magsipagbihis tayo na mahinhing damit. Pag sinabing mahinhin, may kabaliktaran po ito. Meron po bang damit na hindi mahinhin, malaswa? Ang dami ho. Mga kapatid, hindi naman tayo sa nagmamalinis, hindi naman tayo sa nagja-judge ng tao. Ang ini-introduce ng mga taga-sanlibutan na pananamit ay pananamit pang sanlibutan, hindi pananamit na maka-Diyos. Magbukas kayo ng Facebook, ewan ko dito sa Pilipinas, dito sa amin, pagka binuksan mo yung Facebook mo rito, lalabas kagad yung mga komersyal, Lazada, Shopee. Ini-introduce yung mga damit, Sister Princess. Pati nga kasingit-singitan ng babae, yung paggagamot sa singit ng babae, pinakikita pati singit, literal Hindi na lang sabihin, gamot ito sa mga nangingitim sa singit. Something ganun di ba? Hindi, pati singit mismo ng babae, pinakikita pati yung mga damit na mga suot, na mga ini-introduce na ngayon. Ibig sabihin, hinihikayat. Alam nyo, hindi hinihikayat yung taga-sanlibutan. Bakit? Ugali na nila yun Ang hinihikayat sa ganung pananamit na mahalay, hindi mahinhin, ay yung mga anak ho ng Diyos. Yan po'y gawain ni Satanas. Ang hinihikayat doon, mga anak ng Diyos, na tayo'y makiayon sa ganung kasuutan ng sanlibutan. Maganda sa paningin Bakit? Sexy ka. Magiging tanawin ka ng mga pansin ng mga tao. Magiging center of attraction ka. Hindi ka nga lang center of attraction sa paningin ng Diyos. Pero sa paningin ng tao, center of attraction ka. Bakit? Kasi yung damit mo makasanlibutan. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag tayo, do not conform to this world. Huwag tayong makiayon sa sanlibutan ito. No? So, ganun po. At ito pa isa, bago ko ibigay kay Sister Langging. Iwasan po natin na tayo ay nasa panig na ng Panginoon. Yung paglalagay ng tato. Please lang po. Kasi meron pa hong ibang mga kasama natin, babae, lalaki, nagpapatato pa. Secretly. Wag ho. Yung mga lalaki naglalagay ng mga hika, wag. Sanlibutan po lahat yun. Ayaw ho ng Diyos yan. Yan lamang, Sister Langging. Amen. Thank you po sa napakagandang kasagutan. Bago ko basahin yung kay Brother Sherwin, sige Sister Princess, ikaw muna.
Ako muna Kuya Ray kasi bababa na ako. Mm. Katanungan ko Kuya Ray, sa akin po hindi po talaga ako nakakaipon sa pera 'pag nagtatabi po ako, nagagalaw ko 'yun 'pag may manghingi ng pangangailangan sa Pilipinas. Ang gusto ko po yung tanong ko lang na gusto ko sanang bumili ng alahas para po ito ay parang 'yun ang magiging save ko. Tama po ba 'yun o hindi po tama? 'Yun, yung bibili na lang ako ng alahas para hindi ko na magalaw gano'n ba. Yung para makaipon at pag-uwi sa Pilipinas may ibenta o kaya isangla gano'n po. Kaya 'yun po ang aking katanungan kung tama po ba yung kaparaanan ko o hindi po. Kasi 'pag pera po nagtatabi ako tapos may nangangailangan hindi ko maano na hindi mabigyan po kuya. Zero balance lagi. Ah, meron dalawang bagay na itinuturo diyan ng ating Panginoon, Sister Princess. Bagamat maganda ang iyong panukala, ano? Bibili ako ng alahas or may tawag doon, Sister Joy, ano ba tawag doon? Yung Brother Sherwin, may tawag doon, ano? Parang tatago ko Kuya, lang. Best. Investment. Tama. Investment ko yun, ano? I-invest ko ron. In case na wala akong pera, mga ilangan ako, isasanla ko, ganun. Parang magsisave sa akin ako. Para sa akin naman kung kaya mo na gawin yun, bakit hindi? Ano? Wala naman akong nakitang masama ron. Pero may danger din doon. Baka yung puso mo naman mahulog sa pagmamahal mo sa alahas. Parang magiging outlet mo lang, kunwari, mag-iipon ako, pero ang hilig mo talaga ay alahas. Huwag sanang maging ganon, Sister Princess. Ano? Pakinggan po natin sa isang talata po ng unang Pedro Kapitulo 3 na ang bersikulo po ay 1, ay ganito po ang sinasabi. Bagamat wala akong makitang masama, pero mag-ingat pa rin tayo dahil tao tayo, no? Gayon din naman kayong mga asawang babae. Pasakop kayo, ito'y tungkol sa kababaihan, ano? Pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanya-kanyang asawang babae. Verse 2, sapagkat masid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Tingnan nyo, maski asawa ay pinagmamasdan kayo. Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng mga buhok at pagsusuot ng mga alahas na ginto o pagbibihis ng mga maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Yun lamang, mag-ingat tayo, sister, baka tayo mahikayat para baga sa ipanakit na lang natin. Kunwari, ano ko ito, pero bandang huli, naaano na tayo sa alahas. Pangatlo, pagka yung alahas sinanla mo, lugi ka pa rin. Halimbawa, bumili ka ng alahas, 5,000 nabili mo, tatago ko to. Para kung kailangan ko, isasanla ko ito. Pagdating sa sanlaan, hindi mo makukuha 5,000 rin yan. Bigyan ka 2,000. Ano yun ka babarating ka. O kaya 1,500, sasabihin marami ng gas-gas, medyo lipas na yung mo, lahat ng pambubola na, hindi ko sinasabing mambubola lahat ng mga pawn shop. Pero meron pong ganun. So, lugi ka pa rin. Kung ako sa'yo, ibang ko muna lang. Amen. Yun na lang po. Amen. Tama. May dagdag ako kay Sige po. Sister Princess. Tama yung sinabi ni Brother Ray na hindi masamang kung gusto mo bumili na. But, temptation yan tukso yan Kasi hindi ka masasatisfied. Kasi katulad ng dito sa may church namin, sa mga Sabadista yan nagsusuot sila ng mga earrings, okay? Sabi niya, simple lang to, ganyan. Tapos sabi nila is baka yung investment. Ngayon, in the long run, sa tagal-tagal, natutokso na rin sila. Tapos, nagsusuot sila ng
hindi sinusuot na nila yung alahas, hindi sila nasa-satisfied. They want more na makita ng tao, oh, maganda to. You know? Wag lang matukso. Katulad ng ang may experience ako sa anak ko. Ang anak ko, born kaming Adventist. Dumadalo yan. Ngayon, naghikaw siya noon di ipit-ipit lang. Ngayon, sabi niya sa akin, Mom, I'm gonna pierce my ear. Sabi ko, anak, it's up to you between you and God. Okay? Ayoko nang makipag-argue kasi alam mo na ang katotohanan. Okay? So, sabi niya, okay. Sabi niya, Ma'am, ano lang, maliit lang. Okay. Pero, dumarating din yung panahon na nakikita ko umu-order siya sa Amazon, bumibili siya ng mga, yung mga hikaw, nagpabutas na nga eh. So, yun ang aking burden din sa amin. Pero dumadalo yung ano ko. Pero ang pinagpe-pray ko nga, na anak, huwag kang matukso sa, sabi ko, maganda ka naman. Sabi ko, you don't need to wear all those stuff. Sabi ko gano'n. Oh, Mom, this is like investment. You go, no. Sabi ko naman sa kanya. Kaya, huwag talagang matukso. Kasi kami, lumaki kami na hindi talaga kami nagsuot ng earrings. Meron nga akong wedding ring. Kasi, ang dito daw sa Amerika, pag hindi ka nagsuot ng wedding ring, tempe, inaano ka nila. Parang, alam mo dito, ganun eh. So, yun ako, yung merong wedding ring kami mag-asawa. Pero minsan, inaalis namin. Pero pag lumalabas kami, sinusuot namin yung wedding ring namin. So, yun lang. Wag lang tayo Amen. talagang magpatukso. Kasi tukso yan eh. Tukso Tama. talaga. Anuhan natin yung, lakasan natin yung ating faith, pananampalataya. Yun lang po. Tama. Sundan ko na. Matapos na yung break. 5 minutes na lang. Sige po. Sundan ko lang at meron pa akong 5 minutes na break. Dagdag ko lang, no? Kasi meron din tayong isang kapatiran dito na nagpa-rebaptize, no? At sinabi nga niya sa akin na marami siyang investment na alahas na hindi niya na nasusuot kasi nga bumalik na siya sa ating Panginoon. Yun nga lang, no, nung nagkaroon ng problema at muling sinubok ng ating Panginoon, no, nakita ko na siya ulit na sinuot niya ulit yung alahas niya, no. Talaga natukso sa ulit na gamitin, no. Yan. Anyway, mga kapatid, no, yun din maganda yung kasagutan na gano'n, no. Kung maaari, no, kasi mga mag-away, mayroong pamamaraan yun eh. Sinasabi investment. Pero in the long run nga naman, ay matutokso ka na ay maging gamukha din sa sa panahon ng Israelite, no? Yung ginto ay sinamba nila at ginawa nilang guyang ginto na ginamit lang nila dati yun na pangkalakal pero sinamba na nila. Kaya mag-ingat din po tayo, no? Ang akin naman question, Kuya Rey, no, ito ay talagang hindi ko masabi na controversial ito pero naging pala isa pa sa akin to nung tinanong ako, no? Hindi ko na sasabihin kung sino. Tinanong niya ako about dun sa we are created to the image of God. Pakibasa nga po sa Genesis chapter 1:27, no? Mabasa po natin, Kuya Ray, paki-flash nga po sa screen. Genesis chapter 1 verse 27. Yan. Kasi maliwanag dito, no, na tayo inilikha ayon sa larawan ng ating Panginoon. Ayan, brother. Sabi, at nilang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang siya ng lalaki at babae. Pero sa pagdating sa Genesis chapter 5 verse 3, Kuya Ray, paki-plus nga po na to. Genesis chapter 5 verse 3. Iba na yung talata diyan. Kaya ang tanong diyan, yung basahin ko muna po mga kapatid ha. Ito na. Ito po, basahin ko muna po. Ayan. Genesis chapter 5 verse 23. Ayan. Verse 3. Yan. Ayan, teka ha. Verse 3. Yan. At nabuhay si Adan ng 130 taon at nagkaanak siya ng isang lalaking kaniyang kawangis. Wangis na kanyang larawan, no? At tinawag ang kanyang pangalan na Seth.
Sabihin, after the fall, Kuya Ray, no? Yung binabanggit doon sa Genesis chapter 1 verse 27, ito po daw ay parang applicable lang kay Adan dahil sa larawan ng Diyos. Nung after the fall, 'di ba, chapter 33, the fall of man, no? Nagkasala na. Yung chapter 5 verse 3, hindi na tayo kawangis ng ating Panginoon. Bagkus sabi rito, no, nagkaanak na isang lalaki, kanyang wangis. Parang itinutumbok kay Adan na, hindi na doon sa Panginoon, sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Kaya nung after the fall, mga kapatid, no, yung binabanggit sa chapter 1:27, applicable lang yon kay Adan, no? Kawangis ng Panginoon. At yung sa 23, tayo ay nilikha na ayon doon sa kawangis ng ating mga magulang. Yung mga magulang na kasi lumayo na ang tao eh, nagkasala na, kaya hindi na tayo image ng Panginoon. Yun lang naman yung aking, hindi na kami nagkaroon ng diskusyon nung nagsabi, at least pagtamang-tama, ito ay naging topic natin at ayoko naman din hanggang pagtalunan ito. Pero yun lang naman yung gusto kong iklaro lang sa atin na we are still creating to the image of God, or after the fall, tayo ay napawalan sa Panginoon at doon na tayo naging wangis sa ating mga magulang. Yun lang po, kuya. Okay, maraming salamat, Brother Sherwin. Napakaganda, no? Bago ako makarating kay Brother Sherwin, ay sa totoo mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo totoo. Hanggang ngayon, marami pa rin tumatawag sa akin na galing sa iba't ibang lugar. Nagtatanong tungkol sa alahas. Isa na nga yung nakwento ni Sister Irene, yung pagsusuot daw ng singsing. Tinanong ako, Brother Ray, kasama ba yung sa singsing? Sabi ko, kung ako'y sasagot, wag niyo kong wag niyo kong ma-misinterpret. Nagtatanong sa akin tungkol sa pagluluto. Sasagutin ko kako, pero wag niyo kong i-misinterpret. Wag niyo kong iwawangis doon sa mga kasama nating mga layman na iba paliwanag nila. May kanya-kanya kaming paliwanag. Yun ang aking paniniwala, ikako. Sa pagsusuot ng singsing, wala akong nakitang ron. Kasi depende po sa mga bansa. Tama yung sinabi ni Sister Irene, for protection. Pag wala ka nga naman singsing, liligawan ka eh. Totoo yan, liligawan ka. Akala, dalaga ka pa, wala ka pang asawa. For protection, dahil ayon sa kalakaran ng ibang bansa, sinusuot nila yung singsing bilang patunay na talaga siya'y talina, may asawa. So, sabi ko, ang pananaw ko ron, wala hong masama para sa akin. For protection. Pero kung ikaw ay magsusuot naman ng mga burloloy, mga alahas, mga ibang usapan na ho yun. Ibang usapan. Kaya sabi ko, wag niyo kong mamimisinterpret tungkol doon. Pagdating naman doon sa nilalang ng Diyos si Eva at si Adan, ang tao, kasi ang ginamit doon, tao. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Yung passage sa 1:26 ng Genesis ay nagdideklara ang Diyos doon na alam ng Diyos na darating ang panahon na i-discredit ng tao yung creation ng Diyos sa tao. Palalabasin na ang tao'y galing sa hayop. Kaya binanggit ho yun na ang tao ay nilalang talaga tayo ayon sa kanyang larawan at sa kanyang wangis. Ano ibig sabihin ng larawan at wangis? Pakinggan po ninyo, babasahin ko po sa inyo kung ano yung larawan at wangis na itinutukoy dito. Dito po sa aklat ng Exodo, sa Kapitulo 33, ay ganito po ang ating kababasahan nung kausapin ng titingnan ko rito sa aking translation. Nung kausapin ni Moises ang ating Diyos na magpakita sa kanya, ay nakita ni Moises yung larawan. 34, versikulo 5 at 6. Tignan natin sa 5.
Teka muna, 34, 33, kaya pala hindi ko makita eh. Oh. Tignan natin ha. At 33, 20, 20. 33, 20. Ito po, sandali lang. Ayan. Ito yung sinasabing larawan at wangis ng Diyos na doon tayo nilikha na hanggang ngayon ay dala pa rin natin, Brother Sherwin. Sinabi siya, at kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha. Ang Diyos po may mukha. Kaya yung wangis na yon ng Diyos na merong mukha, doon po tayo nilikha ng Diyos. Meron din tayong mukha. Sapagkat hindi maring makita ng tao at mabuhay. Versikulo 21. At sinabi ng Panginoon, narito, may isang dako sa tabi ko at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong iyan. At mangyayari na samantalang ang aking kalwalatian ay dadaan na aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato at tatakpan kita ng aking kamay. O yun. Kaya tao may kamay. Hanggang ngayon, dala pa rin natin yung wangis at larawan ng Diyos. Yung anyo po ang pinag-uusapan natin, no? Yung anyo. Kaya kung ang Diyos ay ang kanyang anyo ay may kamay, pagkatapos may mukha, nasa atin pa rin po yung tatak na yun, ano? Yung larawan na yun. Hanggang sa makaraan ako'y makaraan. Ito na. At aking aalisin ang aking kamay, at iyong makikita ang aking likod. O ang Diyos may likod eh. E tayo may likod din tayo hanggang ngayon. So yung wangis po ng Diyos na yun ay taglay pa rin po ng tao. Pero yung kagandahan, nag-deteriorate na po ang tao sa kagandahan. May nakikita tayong maganda. Sabi nga, tama yung sinabi ni Brother Sherwin, kung ano yung ganda ng mukha ng ating mga magulang, nawawangis po tayo roon. Ano? Tama yung sinabi ni Brother Sherwin. Yung, siguro ang ibig sabihin ng kausap ni Brother Sherwin, yung beauty, no? Yung beauty ng tao na binigay ng Diyos sa panahon ni Eva at ni Adan, unti-unti pong nawala yun. Kaya may tinatawag tayong pangit. Meron taong tabingi ang mukha. Di ba? Bakit? Sinilang siya eh. Merong mga taong pinanganak na pandak o maliliit na tao. Merong walang kamay. Nawala na yung beauty, yung kagandahan. Nag-deteriorate yun dahil sa kasalanan natin. Pero yung tinatawag na yung wangis pa rin, yung pagiging tao natin, kung paano ang Diyos ay may mukha, may kamay, may likod, may katawan, may paa, taglay pa rin po natin yun. Pero yung the beauty ay nawala na po yun. Nawala na po yun. Pero maswerte pa rin tayo, no? Sapagkat halos lahat dito, 16 tayo. Lahat kayo magaganda eh. So, namana po ninyo sa inyong mga magulang ang inyong beauty. Ano? Amen. Amen po. Natawa naman ako kay Sis, Sir, may oras pa po ba para magtanong? Kiting ko lang yung sinabi ni Sister Princess. Sabi niya, aray, tinamaan ako sa salitang pangit. Bakit naman? Maganda pa rin. Maganda tayong lahat. Walang pangit. O naman, Sister Princess eh. Brad, magtatanong lang ako. Mhm. Brad, kasi, di ba yung, Padre, yung paggamit kasi ng mga alahas, minsan kasi, pumapasok sa isip natin yung pride, di ba? Malaki, kaya pinaiiwas sa atin yun eh. Paggamit na gano'n, nagmamalaki. Parang nagmamalaki tayo na maganda ako, may pera ako, gano'n. Yun ang pinaiiwas sa atin talaga. Kasi pumapasok ang kasalanan. Ngayon, ang tanong ito, Brad, paano yung pabango? Yung gumagamit ng pabango. Hindi pa pareho lang ito ng paggamit ng alahas. Yung gumagamit ng pabango. Ano masasabi mo, Brother Ray? Wala, hindi ho pinagbabawal ng Diyos yung pabango kasi kailangan natin ng pabango talaga eh. Simula ho magkasala tao, bumaho eh. Buhay pa tayo, nangangapi na tayo eh. Hindi ho bawal ng Diyos. Binuhusan ng pabango, di ba? Oo, Panginoon nga eh, binuhusan ng pabango, di ba? Galit na galit si Judas eh. Sabi ni Judas,
Napakamahal ng albastrong yan. Sabi, pumapayag ka, Panginoon, kung yan ay binenta na lang natin, di meron pa tayong pera sa kabangyaman. Kasi si Judas po'y treasurer, at the same time, magnanakaw din doon sa pera nila. Kaya hindi po masama. Maglagay po tayo ng pabango. Kailangan po natin yan. Salamat po. You welcome po. Salamat po. Amen. Thank you po sa napakagandang mga katanungan at kasagutan. Ayan, meron pa po ba? Ako, makwento ko lang po ng konti. Ako rin po, Brother Ray. Opo. Marami po alahas. Ngayon, na hindi ko po ginagamit. Kasi yan po yung mga ginagamit ko dati nung ako ay naliligaw pa ng landas. Pero Panginoon, hindi ko naman po siya ginagamit, pero hindi ko siya tinitingnan. Nakatago lang. Ayoko siyang tingnan. Kasi baka bigla akong magamit. Pero talaga nakatago lang po yun na masasabi kong investment kasi yun na nga lang talaga ang mapupuntahan noon, talagang investment. Di ko naman pwedeng ipamigay yan, di po ba? Kaya Siya nga naman. kating po ng panahon, ipo-pull out ko na po yan pag kailangan na yung ganun po. Pero kung yung bawa po katulad ni Sister Princess na na gusto niyang para sa akin din po hindi na po maganda kasi baka nga po maisuot natin. Kasi pag tinitingnan natin yung alahas natin, nagagandahan tayo eh. Kaya maano po, yung tukso po talaga. Kaya mas magandang wala na lang po. Tama po yung sinabi niyo eh, pag sinanglayan, hindi na yan buong kung magkano mo binili, ganun din ang sangla, hindi. Lugi pa tayo. Kaya wag na tayong mag-invest tapos ipapang sangla lang o kaya sa kagipitan. Wag na po. Pera na lang po, mas maganda. Mamumura ka pa kung saan mo isasangla. Sabi nga ni Brother Sherwin Sister Langging, mag-invest tayo ng kayamanan sa langit, no? Tama naman yun, O kaya ibenta mo na lang, Sister Princess. Lagay mo sa bangko yung pera mo, no? At ingatan mo lang. Sabi nga ni Sister Langging, hindi niya tinitignan yung kanyang alahas. Titingnan. Apo. Hindi mo tinitignan, pero alam mo sa nakatago. Alam ko po, pero minsan nakikita ko na Di tinitignan mo rin yung lalagyan. ano tawag ito? Yung anak ko mahilig mga likot. Minsan nakikita ko na lang na. Kaya minsan hinahanap ko saan ko ba nilagay yun? At saka makakalimutin kasi ko. Kaya Ayun. Brother Ray, bago po tayo manalangin, siguro po may konting huling pananalita po, Brother Ray, bago sa panalangin. Yan. Maraming salamat at kay Jebuel Torreda, kamusta kay Brother Lito sa iyong ama. Pagaling siya at palakas siya maigi. Mga kapatid, okay. So, mga kapatid, ang ating napag-aralan ay may kinalaman po sa paglalang ng Diyos sa sanlibutan ito. Sa susunod naman, sa darating na Friday, ang ating tatalakayin ay ang likas ng tao. Bakit nagkaganito ang tao? Napasapyawan ko na kanina at saka ni Brother Sherwin na ang kalagayan ng tao ay nag-deteriorate. Unti-unti na po tayong nasisira. Na nawala na yung talagang kagandahan na ibinigay sa atin ng Diyos dahil bunga ito ng pagkakasala. Ganun pa man, manatili po tayo sa pananampalataya hanggang sa huli ng hibla ng ating buhay. Kung tayo po'y magtagumpay sa muling pagbabalik ng Panginoon, itong mga kasiraang nasa atin ngayon ay papalitan ng Diyos na walang kasiraan sa pagkabuhay na maguli mula sa mga patay. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen po. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat po sa lahat ng inyong mga kalooban. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Natunghayan namin, Panginoon, ang katotohanan na kayo ang minalang sa lahat ng bagay, sa aming mga nakikita, mga bagay na hindi nakikita, at higit sa lahat, salamat po sapagkat minalang nyo kami ayon sa inyong larangan. Tangan nga lamang ang kagandahan ay unti-unting lumipas at nagbago dahil sa bunga ng aming pagkakasala. Gayunpaman, nangako kayo, Panginoon, na aming sinasampalatayan
ang sino man pong magtatagumpay hanggang sa huli ang sa dumating ang aming Panginoong Hesus. Kami na naging biktima ng bunga ng kasalanan ay papalitan ninyo ng kagandahan at uli ninyong ibabalik at ibabalik niyo sa dati. Salamat. Sa mga sandaling ito, Ama, ay dalangin po namin ang iyong mga anak, narito ang kanilang mga pangalan. Dalangin namin si Tina. Ano man ang kanyang kalagayan, ano man ang kanyang kinakaharap ng mga suliranin, mga pagsubok, ano man ang kahinaan ng kanyang pangangatawan din pisikal. Ama, dalangin po namin, tulungan niyo po ang iyong anak na ito na makalugod. Sa inyo po mga kamay, tinatagubilin po namin siya sa inyo. Idinadalangin din namin at pinasasalamatan namin si Sister Lilibet na dumating sa kanyang bahay. Dalangin namin na may marami pang kaatawa ng sumapit sa kanya at magpatuloy na. At gayon din si Rocky family ay dalangin namin kanilang kagaling. Ay di si Nanay Lote sa kanyang patuloy na paggaling ng ang dalangin. Dinadalangin din namin si Jenny Rose at si Kumar ang kanilang ikalabing-dalawang wedding anniversary. Nawa Panginoon, lalong painitin ang kanilang pagmamahalan at ang kanilang pagsasama. Pagpalain ang kanilang tahanan. Dalangin po namin si Auntie Amy na kanyang nangyari sa kanyang Panginoon. Patuloy po siyang ingatan ng iyong mga angin. Kapagkat marami pa siyang gampanin ng gawain at paglilingkod sa iyong Panginoon, kailangan pa sa Panginoon ng iyong mga paghahatid ng inyong kapalitan. With dadihilong, dalangin po namin ang kanyang kalagayan. Bigyan po siya ng patuloy, kalusugan at kalakasan. Pwede si Ate Irene, idinadalangin din po namin. At saka si Pastor Michi, kanyang karamdaman ng kanser, hindi makalimutan. Mga pastor, kapagkat marami pang kaluluwang kanyang paglilingkuran sa inyong iglesia. At sa darating na Pebrero, ang gawain ministeryo at ang grupo Jesus Feed Me ay patuloy na gagawa pa pagpalain, gabayan ng banal na Espiritu Santo at marami pang kaluluwang mahikayat at gawain ng ministeryo ito. Palain ng mga kasama sa gawain, Panginoon, sa pansamantalang paghihiwalay namin, kaming lahat ay inyo pong pagpalain at basbasan at ingatan ng inyong mga amin. Kung sa muling pagkikita, dalangin namin ang kapayapaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. And amen. Amen. Amen po. Thank you po. God bless po. Thank you po sa lahat. God bless po. God bless